Ang ika-37 patakaran ng lalaking marangal. Hyvach mach aksaya en gepach. Lu Heng, linisin mo yan ng maayos. Ano? Hindi ka ba sang-ayon? Akala mo pa rin ba na ikaw ay manugang ng pinakamayamang si Jiang Wanrong sa Lucheng? Dito, isa kang rapist ng hipag. Ito ang iyong nararapat na parusa. Bilisan mong keinen yan. Kumain ka. Bilis kainin mo. Kumakain ka ba na mabilis para kanino? Sinasabi ko sa'yo, ang pamilya Jiang ay ipinadala ka dito para magbago ng ugali. Ang mga taong lumalabas dito ay paang aso na nagtatahol na walang damdamin. Naunawaan mo ba? Tara. Tatlong taon na, sa wakas nakalaya na. Pero, Mal Academy, IK, 53 étudiants, Lueng. narito, Inutusan kita na mag-report ng mabilis sa bilis ng sprint. si Ginoong Chen ito. 110. Lueng. Ang tatlong taon na pag-aaral. Tapona. Congrats à yo. Puwede ka na mag-graduate. Bilang guro mo sa 3 taon, para sa'yo na walang galang at walang moral na parang airborne. Na may lakas ng loob na insultuhin bilang isang makasalanan. Espesyal kung ginawa ang isang set ng wireless na pang-electric shock para sa'yo. Kapag ang heart rate mo sa dibdib ay lumampas ng 120 puso, may activate ang electric shock rings sa braso at binti mo. Wala nang susi to, kaya hindi mo mabubuksan. Kung may external na puwersa, magugulantang ka rin. Proteksyon yan upang hindi mo itong tanggalin ng sapilitan. Ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba? Ano iniisip mo? Bata? Ang susi na ito ay hindi para sa iyo. Ibibigay ko ito sa asawa mo, kay MS Jiang Wanrong. Kung gusto mong tanggalin ang electric ring at diapist, maging mabuting house husband at paglingkuran mo si MS Jiang ng maayos. Naiintindihan mo ba? Pwede ka nang umalis ngayon. Huwag mong tagalan ang paghihintay ng mga susundo sa iyo. Ikaf si Lu Heng. 3 taon nang di nagkikita, bakit ganito ka na ngayon? Bayaf. Ganito na, AKO na yon. Hindi ba dahil sa pamilya inyo Jiang yan? Tulungan kita sa bag mo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Para hindi madumihan ang kamay mo. Anong tawag mo sa akin, pangalawang miss? Lu Heng, 3 taon ka sa akademya, natutunan mo pang mang-asar. Mangasar? Hindi ba sinabi mo ganito kita tawagin 3 taon na ang Ano bang karapatan mo na magalit sa akin, Lu Heng? Ngayon, lahat ito ay bunga ng sarili mong aksyon. Wala kang ibang masisisi. reklamo? Tulungan niyo ako. Chinyu. Chinyu, nazen ka. Tulungan niyo ako. Chinyu bakit. Bayaw. Mainit ang pakiramdam ko. Dalian mo, tulangan mo ako. Chinyu, lazing ka. Ako ang bayaw mo. Alisin kamay mo. Hindi ako lasing. Bayaw. Kayo ni ate ay nagtrabaho ng napakatagal. Sa wakas ay ngayong araw. Binigay ni ate ang 30% bahagi ng kumpanya sa'yo pag nalista ang kumpanya. Abot ng bilyon ang halaga ng shares na yan. Natutuwa lang ako para sa'yo, bayaw. Kinyue, huwag mong kapag nakita tayo ng iba, hindi may Hindi mangyayari yan. Hindi ito mapapansin ng iba. Bayaw, hindi ba? Gusto mo. Might sight at magdiwang ng mabuti. Ang nangyari ngayon, hindi ko iisipin. Layuan mo. Lueng. Ang kapal ng mukha mo. Huwag mong sabihing akala mo talaga gusto kita. Sinasabi ko sa'yo. Ikaw ang nakitira sa amin. Paano mo nakuha ang 30% shares na yan? Kay yan. Ano? Tulong, nirep ako ni Lu Heng. Tumahimik ka, Chinyu. Lu Hang, bitawan mo ako.
Sumama ka sa akin. Pakinggan mo ang paliwanag ko, Yifei. Yifei. Wonrong. Sabi ni Bayaw magiging bilyonaryo na siya. Pinipilit niya ako. Pakinggan mo, AKO. May sasabihin pa ba? Lu Heng. Ang pamilya Jiang namin ay labis na nagtiwala sa'yo. Ibinibigay ang shares at kapangyarihan. Ganito mo ba kami sinusuklian? Isang manugang na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Nagkaroon ng lakas ng loob na halayin ang hiptak-hap-haba? Hindi ito ganito. One wrong, one Q. Hindi sila naniniwala sa akin. At iba naman kayo. Huwag mo na akong tawagin 1Q, nakakadiri. Lu Heng, sobrang na-disappoint mo ako. Hindi na valid ang equity transfer agreement ngayong gabi. Tungkol sa posisyon mo at pag-alis sa grupo. Magkakaroon ako ng board meeting para magdesisyon. Wanro nga. Sa huli, ito ay usaping pampam. Sa tingin ko, hindi na kailangang mag-meeting pa. Para di maapektuhan ang reputasyon ng grupo. At saka, sa tagumpay ng grupo ngayon. Marami ring naitulong si LANG. Bakit hindi bigyan siya ng pagkakataon magpakita pagsisi? Anong pagkakataon? Hindi ba ang grupo nagbukas ng bagong branch sa ibang bansa? Sa Tianjin KO, Pabayaan siyang mamahala sa branch. Gawin nating 3 taon ang takdang panahon. Kapag mahusay ang pamamahala niya, maari siyang bumalik sa grupo. Kung hindi, makakapag-isip pa tayo. Hindi ba, pamilya tayo? Nasa sa inyo ang desisyon. Gabi na. Kung hindi lang dahil sa masayang okasyon ng IE ng grupo ngayon, at sa partikular na paghiling ng kapatid ko na umuwi ka para sa isang hapunan ng pamilya, sa tingin mo ba ay susunduin kita? Ikaw na rapist, sumama ka sa akin ngayon din. Piging ng pamilya. Nandito ka BA pare pahiya. Nalagbasan ko ang 3 taon na ito sa men's morality at hindi ako natatakot sa huling kahihiyan. Matapos makuha susi ng electrotherapy device, maghiwalay tayo ng mapayapa. Huling bahagi ng taglagas, Jiang Ahi 66,666. Jiang A66666. Lu Heng, bakit ka pumayat ng ganito kalaki? Mukhang maputla at pagod ang kutis mo. May nambubuli sa'yo sa Akademi ng Kabutihang Lalaki. Luheng, naziziraan ka ba? Si Mama nag-alala sa'yo. Bakit mo siya... Nagilala? Buhay pa AKO. Natasmaya BA KO. Bitivan Montag ako. Bitivan Montag... Nalabag nin. Ang patakaran ng Akademi ng Kabutihang Lalaki. Hindi nyo dapat ako ganyanin. Patakaran? Sa Liancheng, ang pamilya Jiang ang batas. Inutusan nila akong alagaan ka. Kailangan naming sumunod, kaya ngayon, pakikiusap na mag-shower ka na maayos. Anong sinabi mo? Pamilya Jiang. Alam ba nang walang kwentang tunahinahanap natin yung magtuturo sa kanya ng leksyon? Wala na ring kaso. Basta hindi alam ni na Jiang Wanqiu at Jiang Wanrong, ayolang. Baki mo naman nasabihan, bayaw? Magkakapamilya tayo, ang mahalaga ay ang pagkalinga namin sa'yo. Paano kami mag-isip na gusto ka naming mawala? Una, Bayaw. Sa 3 taong wala ka, araw-araw kang binabanggit ni Mama at Papa. Binabanggit nilang patay ka na. Pamilya. 3 taon, naintindihan ko na. Noong gustong ilipat ni Jiang Wanrong sa akin ang 30% ng shares ng kumpanya, hayagan at palihim kayong tumutol sa hapagkainan. Agad sumunod ang ginawa ni King Yui na pangaakit sa akin. Sasabi ba kayong di nyo ito plinano? Ano? Val Anguilla. Paano ka magsalita? Kami ang mga magulang at nakatatanda mo. Mga magulang, tigilan nyo na ang pag-arte. Sa Maranayo, isa lang akong kaaway na nakikipaggagawan kay Jiang Yifei sa mana. Luheng, tama na. Luheng kahit alam mo ang layunin ng pamilya Jiang, paano na? Hanggat hindi alam ni Wanrong na nasa Malvertui Academy ka, kahit magsalita ka ng 100 bibig. Kahit anong sabihin mo, hindi ka paniniwalaan ni Wanrong. Anong ginagawa, Wanqiu? Bakit sinaktan ang bayaw? Masakit ba, Luheng? Nanay, anong oras, pinagtatanggol mo siya? Hindi siya karapat-dapat alalahanin. Hindi ba 3 taon lang siya sa Men's Morality School? Nagkautang ang pamilya Jiang sa kanya. Ate, nagkamali ka sa pag-intindi kay Bayaw. Si Bayaw, sigurado ako, maraming hirap ang dinanas sa Men's Morality School. Kaya may galit siya, dapat natin siya unawain. Hindi pa ba sapat ang pagkakaawa kay Kinyo? Muntik na niyang sirain ang puri mo. Kaya kahit ano pang hirap ang dinanas niya sa Men's Morality School, nararapat lang yon sa kanya. Hindi siya dapat kaawaan.
Sige na, tama na. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Lu Heng, ngayon ang malaking araw ng Jiang Group para sa paglilista sa stock market. Pinilit ni Wanrong na pawiin ka para sa isang reunion dinner. Ibig sabihin, miss ka niya, kaya magpakita ka ng ngiti. Naiintindihan mo ba? May pakialam ba siya? Kung miss niya ako, bakit niya ako iniwan sa akademya ng mga lalaki na parang bash? 3 buong taon, 1,095 na araw. Hindi man lang siya pumunta para tingnan ako kahit isang beses. Ganito siya, Miss Asayakin. Sige na, pumasok ka na sa loob at maghanda na para sa handaan. Huwag kang makala. Linisin at alisin natin ang swerte mong masama para hindi makaapekto sa swerte ng pamilya ng mga Jiang. Handa na ba sa Xiaofei? Huwag kang mag-alala, ma. Ngayong gabi, palalayasin ko na si Lu Heng sa pamilya Jiang. Paano siya makipag-agawan ng mana sa akin? Sisiguraduhin kong wala siyang makukuha kahit piso. 3 taon na ang lumipas. Akala ko magiging katulad pa rin ng dati. Ngunit nagbago na ang panahon. Dito, wala na akong puwang. Nakakatawa talaga ako. Paano ko pa rin iniisip ang nakaraan at tumaas pa ang tibok ng puso ko dahil dito? Kung nagmamalasakit sa akin si Jiang Wanrong, bakit niya ako basta-basta iniwan at pinahirapan sa kolehiyo ng male virtue? Jiang Wanrong, nilagay mo dito ang shoot ko noong una tayong nagdate. Ibig mo bang sabihin na may kasalanan ka? Nagsisisi ipinasok ako sa kolehiyo ng male virtue. Ginagamit mo ba ang alaala para pagaanin ang sarili? Dati hindi kayo napansin na ganito ka plastic. Wanrong, pagod ka na ba sa dami ng ginawa mo ngayong araw? Di ba uwi na dapat si Lu Heng ngayon? Mason siya? Nasa bahay ako. Lu Heng, Lu Heng, Pingi KBA? Tinatawagan ka ng ate ko, bakit di ka lumabas agad? Kung magdadrama ka pa ulit sa harap niya ngayon, tingnan mo kung di kita paluin. magandang gabi, senyorita. Sa ating dalawa. Kailan pa tayo naging malayo? Malayo biye? Senyorita. Sijna. Lu Heng ay hindi alam ang kanyang lugar. At naglakas loob pang pakitunguhan ng malamig si Jiang Wanrong. Ngayon sa pagbabalik sa pamilya Jiang, wala ka ng puwang dito. Ang mana at bahagi ng kumpanya ay lahat kay Yifei na. Lu Heng, napakatapang mo naman. Ang kapal din ng mukha mo na galitin pa ang ate ko. Makikita mo, makakakuha ka sa akin. Tama na. Kailangan turuan ng leksyon ang ganyang tao. Nakakahiya sa'yo na naalala mo pa rin siya at tinitingnan ang mga larawan nyo. Sabi kayo, tama na. Simulan na ang hapunan ng pamilya. Gutom ako. Halika, Lu Heng. Kumain ka pa ng karn. Tingnan mo. Payat ka na sobrang pasensya, kasalanan ko bilang ina, pinayagan kita umalis ng 3 taon. Sa labas, di tamang kain, di tamang suot. Kasalanan ni mama ito. Ma, huwag isipin na sa'yo ang kasalanan. Wala kang kasalanan. Si Lu Heng ang may kasalanan. Hindi siya nanggahasa. Wan Chiu. Ngayon ay masayang araw para sa pamilya Jiang natin. Huwag nang pag-usapan pa ang nakaraan. Kalilimutan ang lahat ng hindi kaaya-aya. Gayon. Magandang magkakasama tayong kumain. Kalimutan mo, ano pa ang silbi ng 3 taon ko? At ang mga pinsalang dinanas ko? Kuya, alam kao. Na hindi mo pa rin nakakaligtaan ang nangyari sa 3 taon. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana magdusa sa ibang bansa. Ngayon nakauwi ka na rin. Kaya, hihingi na ako ng tawad sa'yo sa harap ni Ete.
Bayao. Pasensya na. Kasalanan ko lahat ng ito. Sa araw ng malaking kagalakan dahil ang kumpanya ay magiging publiko. At para na rin sa dangal ni Ate Wanrong. Patawaran mo na ako, pwede ba? Si Ate Wanrong sobra ng pagod. Huwag na natin siyang alalahanin pa. Toda na. Itong handaan ngayon ay para ba akong pinaplanuhan ng pamilya nyo? Hindi ba sapat ang ginawa dati sa akin? Ngayon pinipilit nyo akong magpatawad para sa sariling katuwaan. Mukhang mabibigo kayo. Dahil ako si Luheng, Habang Buhay, hindi ko kayo mapapatawad. Luheng, hindi ka PABA tapos? Ang dignidad ng isang babae, parang wala bang halaga sa'yo? Paano ka naging ganyan kasama? Ate, tama na. Bakit hindi mo sinabi? Luheng, sinasabi ko sa'yo, si Pinyue ang nasaktan, siya ang dapat patawarin, hindi ikaw. Ngayon binigyan ka niya ng alak, mabait siya, dahil sa kapatid ko, binigyan ka ng respeto. Pero kung ayaw mo ng respeto na yan, umalis ka na ngayon din. Luheng, 3 taon na. Hindi kayo akalain, di ka natuto, lamala ka pa. Nakakatawa. Naghintay pa ako ng kaunting pag-asa mula sa'yo, sabihin mo. Karapatapat ka ba? Huwag mo naman sabihin ganyan, ate. Ayokong maapektuhan ang relasyon niyo mag-asawa. Kung ayaw uminom ni Bayaw, ako na lang. Inumin mo na yan. Sige. Anam AKO. Ayun na. Luheng, matapos mong inumin yan, siguradong alis ka na. Ganyan ang tama. Magkakapamilya tayo, lahat ay maayos na. Halika na, maupo na tayo at kumain bago lumamig ang pagkain. Luheng. 3 taon na ang nakalipas. Binigyan kita ng pagkakataon na bumawi. Pamamahala ng mga sanggay sa ibang bansa. Bawat taon, nakakatanggap ako na email na kailangan ng dagdag puhunan. Pero bakit nga ba? Paulit-ulit na lugi ang sanggay. Itong bagay na ito. Dapat kang magpaliwanag. Ang paggalugi ng sanggay, bahagi ba ng panghihiya sa akin? 3 taon na simula nang sabihin na kung maayos ko ang pamamahala ng sanggay sa ibang bansa. Makakabalik ako sa grupo pagkatapos ng 3 taon, kaya ginagawa nila ito para ako'y mawala sa grupo. Una, inadala ako sa paaralan ng asal para sa mga lalaki at pagkatapos ay pinagbintangan para malugi ang talagang napakasinop na plano. Xiao Fai. Bakit ang pagkalugi ng sanggay sa ibang bansa? Ganito ang pamamahala mo sa kumpanya? Ate, ginawa ko ito para sa ikabubuti ni Ate. Ay sapinemo. Sa mga taon na wala si Luheng, ang damdamin ni At para kay Luheng ay lalo pang tumindi. Kaya kailangan niyang ilihis pansin sa pamamagitan ng trabaho. Kaya grabe ang pagmamahal ni At para kay Luheng. Si Luheng ay isang walang kwenta, Kaya. kaya ginamit ko ang di alam ng At tungkol kay Luheng sa Akademya ng Lalaki para patuloy na malugi ang sanggay. Hindi ako naniniwala na ang isang tao na masama ang ugali, walang kakayahan na walang kwenta, ay paborito pa rin ng Ate at papayagan pa siyang manatili sa pamilya Jiang. Maganda ang ideya mo pero naakusahan si Luheng. Anong akusasyon? Sinasabi ko sa'yo para sa mga katulad ni Luheng, hindi sobra ang kahit anong pamamaraan. Para sa kaligayahan ng Ate. Walang usapang mali o hindi. Kinakausap kita. Sumagot ka sa akin. Sumagot ka. Paano gusto kong sumagot? 3 taon na ang nakalipas. Amelia Jiang ang nagpadala sa akin sa Academy ng Moralidad ng Lalaki. Ano naman ito akin? Ako mapaalis sa kumpanya. Inimbento mo ang mga paratang laban sa akin. Jiang Wanrong. Tayo'y mag-asawa man lamang. Bakit nawi sa ganito? Ano Male Virtue School? Luhang kalakohan ka. Et ko nagbigay chance makabawi, wala kang appreciation, kasinungalingan pa. Anong Male Virtue School? Sino nagpadala ng email ng branch office? Ako ba? Sino ang nagpadala? Kayo sa pamilya Jiang, alam nyo ang totoo. Tama na Luheng, tigilan mo na ang pagkukunwari. Anong Boys Virtue School? Anong mga kasalanan? Para sa akin, ekskusa mo lang yan dahil hindi mo mamanage ang kumpanya. Tapos may lakas pa ng loob na banggitin ang relasyon nyo kay Ed. Karapat dapat KBA? Late autumn. Ma, huwag mo nang alalahanin. Hindi ko talaga gusto ang ugali niya. Hindi ako magagalit kung hindi binanggit ang relasyon. Kung mahal niya si ate, piano nagawa yun kay Kinyu. Binanggit lang niya ang relasyon para lumambot ang puso ni Ed. Hey naku Luhang.
Huwag sisihin si Xiaofi at late autumn. Sige na ay. Gusto ka lang din naman nilang matulungan. Sa totoo lang, ang pagkalugi ng branch ay maliit na bagay. Ang mahalaga ay ang attitude mo. Dapat kang humingi ng tawad kay Wanrong. Nagkamali ako. Nakilala kita, Jiang Wanrong. Ito ang pinakamalaking kapalaran ng buhay ko, Lu Heng. Ngunit sa hindi inaasahang panloloko lang pala ang lahat simula hanggang katapusan. Nagkamali ako. Ang pagkakamali ko ay masyado akong nagtitiwala sa iyo. Mananatili bang matigas ang ulo at maliligaw? Tuloy-tuloy bang mali? Nakaraang 3 taon, marami akong nakita. Matagal na hindi kita pinagkakatiwalaan. Paano mo masasabing tuloy-tuloy ang mali? Sige. Plano ko sanang bumalik ka sa kumpanya. Kahit palugi na ang branch, kaya kong kumontra sa mga pulong. Pero kung ipagpipilitan mo pa rin yan. Kung ganon itong usapan na ito, pag-usapan natin itong muli. Karagdagang talakayan. Bakit gawing komplikado ang mga bagay kung ayos na lahat? Para ba ipakita ang iyong katangahan? Jiang Wanrong. Hindi na kailangan yan. Kapag nakuha ko na ang susi, hindi na kita pakihirapan pa. Umalis ng mag-isa. Wanrong kamalmaka. Kayo ni Lu Heng ay mag-asawa naman kung tutuusin. Kate ano pwedeng pag-usapan. Wala nang dapat pag-usapan. Binigyan ko na siya ng pagkakataon, siya ang nag-ayaw. Tama. Salamat, binibining Jiang, sa pagbigay ng respect. Ako ang nagkulang. Ako na ang walang gala. 120. Lu Heng, anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba ay nakakadiri ako? O Wanrong. Huwag kang magisip ng ganyan. Malamang nasobrahan siya sa pag-inom at masama pakiramdam. Mabilis dinala ni Fei ang bayaw sa banyo. Bayo. Ipinapadala. Gamulong. Lu Heng, sumobra ka na. Isang baso lang ng alak ang nainom. Bakit ganito kalaki ang reaksyon mo? Bayaw. Kitang-kita ko na nahihirapan ka, nahahabag ako. Gusto mo bang tapikin ko ang likod mo? Umalis ka. Gustong-gusto mong pumunta sa mga braso mo? Tumabay ka. Bayaw. Huwag kang masyadong magpigil, isipin mo ang mga taon mo sa akademi ng mga birtud ng kalalakihan. 3 taon nang walang babaeng nahawakan. Huwag mong sabihin, ayaw mo bang maramdaman ulit kung ano ang maging lalaki? Yung baso ng alak. Hindi. Ininom mo na ang alak. Ang beso yan. May ginawa kayo sa baso. Diba? Ngayon mo lang naintindihan, Ulina. Sasabihin ko sa'yo, inilagay na ni Fei ng gamot sa iyong baso ng alak. Ngayon, pakiramdam mo ba? Parang nasusunog ka na sa libog. Lu Heng. Tyson, huwag magpatalo. Kailangan mong panatilihin ang dignidad mo. Ang pamilya Jiang ninyo, para lang mapaalis ako sa grupo, talagang gagawin ang lahat. Una, 3 taon ang nakalipas. Inadala ako sa Academy ng Kamoralidad ng Lalaki at ginamit ang pagkakataon para ikasa sa akin ang pagkatalo ng sanggay. Tapos, kakapasok lang ulit ng gamot sa akin dahil sa family dinner. Isa-isang hakbang. Ano ba ang maroon kay Lu Heng na kailangan yung pamilya, Jiang? Magaksaya ng ganito kalaking effort. Kasi isa ka sa mga nagtatag ng Jiang Group. Ngayon ang grupo ay nakalistang kumpanya. Kung hindi ka gagamitan ng konting paraan para palayasin, Paano kung... makipagsabuatan ka para agawin ang mana ni Fei. Anong gagawin namin? Jiang Wanrong. Ibinigay ko na ang lahat para sa'yo kapalit ng malamig at walang puso mong pagtreto. Akala ko tama ang desisyon ko sa'yo, mali pala ako. Tabi ka. Wag! Bitawan mo ang bayaw ko. Ganyan mo ba pahalagahan si Ed? Sa Clolo. Lu Heng. Ate, Lu Heng, hayop ka.
Talagang ugali ng aso, uminom lang ng kaunting alak tapos lumalaki ang ulo mo. Lu Heng, sa ugali mong ganyan, pinapangarap mo lang na patawarin ka ng ate ko. Baka may hindi pagkakaintindihan dito. Xiao yu sabihin agad. Oh, Si Bayao. sabi niya galit siya sa akin. Kung hindi daw dahil sa akin, nakuha na niya yung 30% na parte ng stocks noon. Kapag nag-list sa stock market ang kumpanya, magiging bilyonaryo na siya. Ano? Lu Heng, paano mo nagawa yan? Nung araw na nagkamali ka, ang pamilyang Jiang ay binigyan ka ng pagkakataon na bumawi. Pero ikaw, nagtanim ka pa rin ng galit sa amin. Wala ka bang ibang iniisip kundi pera? Hindi mo ba pinahahalagahan ang kabutihan ng pamilyang Jiang? Kahit aso, marunong manguta at magpasalamat sa amo. Lu Heng, bilang manugang ng pamilya Jiang. Iginawa ka ba namin ng masama? Binigyan ka ng posisyon, kontrol sa kumpanya, pero paulit-ulit mo kaming binigo. Si Qin Yu ay hipag mo. Lu Heng. 3 taon na. Akala ko sa ibang bansa, magagawa mo magbago at maayos ang branch. Ipakita sa lahat ang pagbabago mo para mabigyan uli kita ng posisyon sa grupo. Pero anong ginawa mo? Taon-taon nalulugi ang branch pero ang lakas ng loob mo pang insultuhin ang dangal ni Qin Yu. Ganyan ka ba talaga? Konsensya mo bang suklian ang tiwala ko sa iyo ng ganito? Una. 3 taon na. Ay taong yaksaneng ito. Kapareho ng 3 taon nakalipas. Ikaw pa rin. Ay naniniwala sa kanilang paninira. Ikaw pa rin ay ganyan sa akin. Walang tawala. Nakita ka mismo. Paano ako maniniwala sa'yo? Paano ako magtitiwala sa sarili ko? Sa 3 taon sa paaralan, tinis ang hindi makataong paghihirap. Alam mo naman kung kaya ko pang gumawa ng ganong bagay, iba? Huwag maniwala sa sinasabi niya. Baliw sa paghahangad ng kapangyarihan. Na paano naman kaming binibintang niya? Itinuring ko na siyang pamilya nitong mga nakaraang taon. Pero paano siya naging sa atin? Sino ba talaga ang nanloko kanino? Mas nakakagulat pa, sinasabi pa niyang bawal ang ganun. Nasaan ang ebidensya? Ipakita mo muna yung ebidensya. Ang dignidad ko, hindi nila pwedeng apak-apakan ng basta-basta. Lu Heng. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Ang sinabi mong yan, ibinabalik ko rin sa'yo, Jiang Wanrong. Ete, tingnan mo, sa sitwasyon na ganito, binabaliktad pa rin niya tayo. Para sa akin, mag-divorce ka na sa kanya ngayong gabi. Ang taong ganyan, hindi karapat-dapat na maging bayaw ko. Kung mananatili pa siya sa pamilya Jiang, walang magiging katahimikan sa bahay. Si Xiaoyue malapit nang magkaroon ng trauma. Ate, makita ang tunay na kulay ni Lu Heng. Isa siyang makasarili, bulok hanggang sa buto. Ate, makipaghiwalay ka na sa kanya para sa ikabubuti ng kinabukasan. Sa wakas umabot na sa puntong ito. Sa wakas tuluyan mo na akong pinalayas. Jiang Wanrong, talagang pinlano mo ito ng maayos. Pero wala namang problema. Sanay na ako. AKO. Binabati ko si Miss Jiang sa paglista ng kumpanya at sa patuloy na tagumpay ng negosyo. Ay kawai. Ako ang instructor ng Nancheng Nandi Academy. Ako si Chen Jingbin, narito ako para batiin kayo. Honoring Male Virtue Academy. Simula nang ipadala mo ang rapis na yon sa Mal Virtue Academy, sinunod ko ang utos ng pamilya Jiang. Tinutukan ko siya. Kailangang matutunan niya ang tamang asal, papagraduate niya. Maayos siyang makapagsilbi sa'yo. Tama, may espesyal na regalo para sa'yo. Ano Ito? Mal Virtue Academy Student Number 53, Lu Heng. Nandito, Sir Chun. Ang iyong amo. Tinatawag ka. Ano ito? Hindi pa ba malano, Miss Jiang? AKO. Naiintindihan ko na. Miss Jiang, hindi ka ba nagsasawa sa laro? Gusto mo na magarbong. Pilas-pilas ang dignidad ko bago mo ko pakawalan. Ama ba?
Sige. Kung ganon, bibigyan kita ng gusto mo. Ako mismo. Wawasakin ko ang dignidad ko. Jiang Wanro. Masaya ka na, BA? Miss Jiang, itong gamit ay hinanda ko palaga para sa mga immoral na basura. Basta ang heart rate niya sa chest pacemaker lumampas ng 120, mag-electrocute ang mga singsing sa kamay at paa niya. Para siyang nasa impyerno. Sa ganitong paraan, hawak niyo siya sa mga kamay niyo. Ano sa tingin mo? Ikaw. Paano mo nagawa? Miss Zhang, ikaw ba'y kontento? Umalis ka na dito ngayon din. Lu Heng, pasensya na, bubuksan ko ito agad para sa'yo. Ito ay. Dahil kay BB, by Jiang. Bawat biyuan. Nadadagdagan ang mga peklat sa aking likod. Tumitindi pa. Hindi lang ito pagpapala mo sa akin, kundi medalya mo ng tagumpay. Nasihin ka, BA. Pasensya na. Jiang Wanrong, itigil mo na ang pagpapanggap. Kung gusto mo talagang magsabi ng pasensya na, bakit mo pa ako pinaghintay ng 3 buong taon? Hindi mapagkunwari. Kaya, Alam kong nakokonsensya ka sa pagpapadala mo sa akin sa isang Men's Virtue Academy. Kaya. Sinabit mo ba ang damit ko noong unang date natin sa aparador? Hindi ba't gusto mo itong ishoot ko ulit? Para ba ito sa kaunting ginhawa? Nabigyan kita ng kasiyahan. Nakakaramdam ka ng pagkakasala, iba. Kaya naman. Gusto mong gamitin ang isang sorry para magpatawad ako sa'yo. Ama ba, Jiang Wanrong? Hanggang dito na lang. Ang mga kadena na ipinataw mo sa akin ay nabukas na. Ako, Lu Heng. Hindi ko nahahayaan na muli ipahiya ang dignidad ko. hindi ganon Lu Heng. Pakinggan mo. Wala nang pag-usapan. Ikaw ang nablano ng lahat at dinala ako sa School of Manhood 3 taon na ang nakalipas. Ayon sa kagustuhan mo, walang dadalhin sa kayamanan ng pamilya Jiang. Aalis ako. Sinabi mo, umalis, bilisan mo. Jiang Yifei, tumigil ka. Huwag kang umalis, Lu Heng. Jiang Wanro. Nagawa ko na ang lahat para sa ating relasyon mula ngayon. Ikaw at AKO. Wala nang ugnayan. Lu Heng.
Wanrong, ang taong nagpipilit umalis ay hindi mo mapipigilan, huwag ka sanang magkasakit dahil dito. Kailangan ka namin sa pamilya Jiang. Anong pagpilit umalis? Hanggang gayon, patuloy pa rin kayong nagpapasabog ng kasinungalingan, akala nyo ba ay napakadali kong lokohin? Ate, kalma ka muna. 3 taon na ang nakaraan, sinabihan ko kayo na ipadala si Lu Heng sa ibang bansa, bakit siya nandito sa Malvirtue Academy? Yung mga sugat niya. At yung tungkol sa iyo at kay Kinyu. Gusto kong malaman lahat, detalyado. Kung hindi, huwag niyo akong sisihin kung walang patawad. Ikaw ang magsalita. Ate, Hindi ko sinadya na itago ito sa iyo. Sabi ni Mama at Papa, malaking kasalanan ang nagawa ni Lu Heng kay Kinyue. Hindi dapat siya ganun kadali makalayo at magsaya sa abroad. Kailangan siya maparusahan kaya. Pero hindi ko talaga alam, sa nobility school siya pinagdaanan ng ganitong hirap. Ganyan ka na na yan, Jiang Wanxiao. Lakas na ng loob mo na itago ang totoo sa akin. At hati kayo. Nagkaroon kayo ng lakas ng loob na ikulong si Lu Heng na patago sa akin. Narespeto niyo pa ba ako? Lalo na ikaw, Chinyu. Dedyosa. Ano ba talaga ang nangyari 3 taon na ang nakalipas? Sabihin, mo. Akaku. Nagtatanong ka, bakit kailangang sigawan? Tingnan, natatakot na si Kinyue. Anong ginawa niyo kay Lu Heng gayon? Isang manugang pa lang siya, anong ginawa ko sa kanya? Sa tingin ko kasalanan mo. Kung hindi mo binigay kay Lu ang 30% ng shares ng grupo, papatikimin mo ba si Kinyue para kumilos laban sa kanya? Hindi kayo maintindihan. Ako ang tunay mong kapatid. Hindi mo ibinigay sa akin ang shares, binigay mo sa iba. Ano ba ang inaisip mo? Tama na. Isa itong kwento ng kasabot niyo. Xiaofi, wag ka na. Bakit hindi ako magsasalita? Di ba ito yung gusto niyang marinig? Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Lahat ng nangyaring ito ay plano namin. Una, tinarget namin si Lu Heng, inapi si Kinyue, saka siya pinadala sa Malvirtue Academy. Tapos tinago namin sa'yo, hinayaan ang foreign subsidiaries na malugi taon-taon. Gusto lang naming bitawan mo na ang damdamin mo kay Lu Heng. Para sa iyo rin too. Pinaniwala niyo akong mali si Lu Heng at pinalayas siya. Tapos sasabihin niyo na para sa akin din to. Chairperson ng grupo, dapat yalay ang lahat para sa kapakanan ng pamilya. Kung umalis ang son-in-law, hayaan na lang. Tamang-tama. Makakahanap ka ng mas makapangyarihan at may kapangyarihan. Mas angat pa kesa kay Lu Heng. Ikaw. Tama DBA, Mama at Papa. Konti na lang ang sabihin mo. Toto naman. Jiang Yifei, hayop ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Wanrong sobra, hindi kadugo, sinaktan kapatid. Bilis mark sorry kay Xiaofai. Hindi kadugo. Noong tinatayo ang kumpanya, si Lu Heng ang nagtrabaho na walang pahinga, naghanap ng investors at partners. Hindi niya inisip ang kalusugan, binuhos lahat para umesenso ang kumpanya. Kaya nagtagumpay ang Jiang. Wala kayong karapatang sabihing hindi siya kadugo. Zapat na. Si Lu Heng, dahil pinasok niya ang pamilya Jiang, kung ano-ano man lang ang ginagawa niya. Paano naman niya masusuklian ang pagtangkilik at tiwala ng pamilya Jiang? Tari, hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Lahat sa'yo puro kita, walang damdamin? Tama. Sa harap ng interes ng pamilya, walang damdamin, Jiang Wanrong. Sana itigil mo na ang gulo at humingi ng tawad kay Xiaofei. Humingi na tawad? Dahil hindi kayo nag-usap ng puso, hindi ko rin kailangang gawin yon. Bilang chairman ng Jiang Group, inutos ko. Natanggalin ang lahat ng tungkulin ni na Jiang Yifei, Jiang Wanqiu, at Kinyu. Ano? Jiang Wanrong. Anong karapatan mong tanggalin ako? Huwag pag-usapan kung paano makitungo sa tao. Nalugi ang foreign branch sa'yo, Tonton. May karapatan akong tanggalin ka. Wanrong, huwag magpakatanga. Huwag kalimutan ang pamilya para kay Lu Heng. Si Xiaofei ay kapatid mo. Kayo ang may sabi na sa harap ng interes ng pamilya hindi pinag-usapan ang emosyon. Ang galing mo8 ha. Para sa walang kwentang si Lu Heng sinaktan mo ang sariling kapatid, galing mo. Pero sabihin ko sa'yo kung gusto mong tanggalin ako. Wala ka pang karapatan. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo ito. Paano nakuha ang selyo ng IR at Finance?
Huwag mong banggitin ang AR at finance, kahit na ang selyo ng chairman, kaya kong kunin sa isang igla. Sabihin ko na sa'yo, ete, simula pa 3 taon na ang nakaraan. Nakontrol na namin ni mama at papa ang kumpanya. Pati ang sekretarya mo, tao ko siya. Paano nangyari ito? Dahil inuuna mo ang personal na damdamin, kaysa sa kabutihan ng grupo. Kang ganon, bumaba ka na. Panahon na para sa akin, ang tunay na anak ng pamilya Jiang, na magmana ng lahat. Ate, ayos ka lang ba? Sige, bababa na kayo. Mulang gayon, kayo na ang bahala sa lahat ng bagay sa pamilya Jiang. Saan ka pupunta? Pupunta ako para ituwid ang mga pagkakamali ko. Luhang. Hintayin mo kayo. Kailangan nating hanap agad ng ospital. Kung hindi, lalakas pa ang epekto ng gamot sa loob ng katawan. Maligayang pagdating, Ginoo. Maligayang pagdating, Ginoo. Xiao Xiao. Kuya, sulit pa ito? Ano? Simula 3 taon ang nakalipas na ipinadala sa akademya sa pamilya Jiang. Dapat tumigil. Bakit bumalik pa para sa handaan ng pamilya Jiang gayon? Sulit pa, mahama? Ano mo nalaman? Mula nung 10 taon na nakalipas nung nagkaalitan kay ama. Pagkatapos mong umalis sa bahay, palihim kitang sinusubaybayan. Simula nung 3 taon na ang nakalipas na nagpasok ka sa pamilyang Jiang, tulong ka sa mga plano ng Jiang Group para makakuha ng mga pamumuhunan, bawat kilos mo sa Jiang Group. Parang alam mo lahat ng kilos ko. Hindi lang simpleng pagmamanman, maliban na lang kung noong itinatag ang Jiang Group dati. 40 milyong angel investment na kuha. Ay ikaw. Tanging investor pwedeng makialam ng ganito. Kaya, hindi ako ang nag-invest sa Jiang Group. Kaya yun. Inilipat ni Papa ang lahat ng kanyang ari-arian, kabuuang 72 subsidiary companies at 36 na negosyo. Lahat ay nasa pangalan mo na. Ngayon ikaw na ang chairman ng Xinyu Group, ang nangungunang kumpanya sa Daxia. Talagang pareho siya ng ugali. Konting di pagkakaintindihan lang, sayang lang at nagkamali siya. Akala niya mabibili ng pera ang lahat, pero hindi ang pagpapatawad ko. Xiao, sabihin mo sa kanya. Ibalik niya ang Xinyu Group. Ako, si Luheng, wala akong pakialam. Kaya, alam kayo may galit ka pa rin kay Tati. Pero ikaw ay anak niya. Ikaw ang nag-isang tagapagmana ng pamilya Lu. Pwede mo bang bigyan si tatay ng pagkakataon? Lu Xiao, naparito ka ba para maging tagapagsalita niya? Nakalimutan mo ba, 10 taon bago mamatay si Mama, palagi niyang binabanggit ang pero siya, naka-off ang cellphone niya hanggang ika-7 araw ni Mama. Meron bang ganyang asawa? Meron bang ganyang AMA? Pero mula nung umalis ka, doon ko lang nalaman mula sa kanya. Na nung panahong yon, naka-off ang cellphone niya. Dahil sa alitan ng tekon ng iba't ibang bansa noong araw. Napreso siya, muntik na rin siya doon, muntikan na siyang mamatay. Palusit lang yan. Kaya, nagluhat si Papa sa harap ng libingan ni Mama ng 3 araw at 3 gabi hanggang hinimatay siya, tapos madalas pa siyang hindi makatulog. Laging tahimik na umiinom mag-isa habang hawak ang litreto ng pamilya natin at nagmumuni-muni. Kaya, ang buhok ni tatay ay puro puti na. Sabi ng doktor ang kanyang insomnia ay dahil sa pagod sa puso at mental na pagkasabay. Kung ganito pa rin, baka magka-Alzheimer siya. Natatakot akong baka hindi na niya tayo makilala. Ano? Kuya, pakiusap huwag ka nang mahumaling sa pamilya Jiang.
Sa loob ng maraming taon, ang dami mong nagawa para sa kanila. Ikaw ang nagpalista ng Jiang Group. Pero paano ka naman nila tinrato? Siniraan ka para masangkot sa rap ng asawa ng kapatid at pinadala ka sa Mel Virtue Academy para sa iyong manghiya. Hindi ka nabagay sa kanila. Sige na, huwag nang umiyak. Ang tanda mo na pero umiyak ka pa rin. Wala akong pakialam. Gusto kitang umuwi kasama ko. Lu Heng Sino siya? Bakit siya nandiyan? Gusto pa ba niyang gamitin ang pag-ulan para laruin ang damdamin ko? Brave, adik ba talaga siya ganito? Anong kinalaman mo dito? Lu Heng, ano ang sinasabi mo? Ako ang iyong. Wala na tayong koneksyon, Jiang Wanrong. Makipagdulungan ka sa akin sa isang palabas. Ikaw dating girlfriend and I Kuya Luheng? Ano na yulit ang pangalan mo? Jiang Wanrong BA, narinig kong tinawag kang pinakamaganda sa Lincheng. Sa tingin ko, hindi naman talaga. Kuya Lu Heng, ang sweet na tawag mo. Sino ka ba? Anong karapatan mong husgahan ako? Sino AKO? Wala kang karapatang malaman. Pero pwede kong sabihin huwag mong isipin na ang Jiang Group. Nasa stock market. Pwede nang maging mayabang. May hawak akong 10 kumpanya na may bilyong halaga sa stock market. Ako mismo ay nagtapos din sa Stanford. Hindi mo AKO Mata Payton. Lu Heng, dahil lang ba sa kanya kaya mo ako iniwan? Bakit nabi AKO umalis? Alam mo na sa sarili mo ang dahilan. Lu Heng, pakinggan mo ako tungkol sa ginawa ni Jiang Yifei. Paano siya naglakas loob? Umalis AKO, hindi lang sa ginawa ng pamilya niyo na sobra na. Lalo na. Kasi nagtitiwala siya sa akin. Ako at siya, magkakilala mula pagkabata, parang magkaibigan na lumaki magkasama. Pasensya na, inistorbo kita. Nga, ako at siya, magkakilala mula pagkabata, parang magkaibigan na lumaki magkasama. Jiang Wanrong, kahit hindi ka masaya, ano naman? Kasalanan mo ito, nararapat lang iyan sa iyo. Kuya, alam ko na inisip mo pa rin siya. Bakit mo siya sinasaktan ng sadya? Sa totoo lang, hindi alam ni Jiang Wanrong. Kuya, bakit ka nakatayo lang diyan? Nawala na malay ang kuya ko. Dali, magpunta tayo sa ospital. Ete, anong nangyari sa'yo? Si Lu Heng, may iba siyang babae at mas mayaman at makapangyarihan pa kaysa sa pamilya Jiang natin. Ano? Itong taong mukhang pera, pupuntahan ko siya. Huwag kang pumunta. Bigyan mo naman ako ng kaunting respeto. At least may respeto pa ako. Hero SI Lu Heng. Ate, si Luheng may kasalanan sa'yo. Anong takot mo? Ete, ngayon mo na nakikita ang tunay na mukha ni Luheng. Kung mahal ka talaga niya, paano siya maghahanap ng iba agad pagkatapos umalis sa bahay natin? Kahit pa paano, ipinagtanggol mo pa siya. Tama na, Xiaofei, huwag ka nang magsalita. Wanrong, gaya ng sinabi ko, sa harap ng interes ng kumpanya, walang halaga ang damdamin. Dapat mo na ring ituon ang pansin mo sa pagserbisyo sa kumpanya. Ngayon nga, may magandang pagkakataon. Naalala mo pa ba ang Star Moon Group? Star Moon Group? Siyempre, naalala ko. Yan ang unang malaking pagkakataon ng Jiang Group nung simula. Iyon ang unang investment na dinala ni Lu Heng. Hinihila mo pa si Luheng, ate. Noon, sinong hindi nakakaalam na? Ninelove ang presidente ng Star Moon Group sa'yo, kaya tayo ininvest ng Jiang family. Kahit sinong iba ang nakipag-cooperate, magtatagumpay pa rin. Ano ba talaga ang kinalaman ni Luheng? Sismis lang yan. Sismis? Noon, wala tayong pundasyon, wala tayong koneksyon. Kung hindi type ng presidente ng Star Moon Group ang Jiang family, ba't nila tayo ininvest? Tama si Xiaofei. Kaya bukas ay magkakaroon ng pansamantalang investment meeting ang Tsinyu Group.
Mas maganda kung ikaw ang makipag-usap. Kakalista lang ng aming Jiang Group. Kailangan naming magpalaki ng investment para tumaas ang stock price. Sa pagkakataong ito, kailangan naming makuha ito. Kaya sa tingin nyo, ako'y isang piyon lamang na pwedeng paglaruan para sa inyong kapakanan? Kung hindi ka pupunta, hindi ka makakapasok sa Jiang Group. Habang buhay ka na lamang sa ilalim ng mga mayayamang tulad ni Lu Heng. Kaya, Hawak ko ang mahigit 10 kumpanyang milyon-milyon ang halaga sa stock market. Ako mismo ay nagtapos sa Stanford. Hindi mo ako kayang tapatan. ako si Jiang Wanrong, hindi ako papayag na pahuhuli ako. Ipakikita ko kay Lu Heng ang aking kakayahan. Sige, pag-isapan kayo. Siege. Tara, Tara. Sige. Ang pamumuhunang ito ay mahalaga para sa hinaharap na pag-unlad ng kumpanya. Pag-usapan na Ay, Mr. Han, Mr. Huo. Ikinagagala kong makilala kayo. Binabati ang Jiang Group sa pagpasok sa stock market. Siguradong magiging matagumpay kayo. Ay, saan? Mr. Han, masyado ka mabay. Ay, MR Jiang, huwag kang maging mapagpakumbaba. Dumating ka para sa pangalawang round na pamumuhunan, di ba? Sa tingin ko, kasama si Miss Jiang, makukuha nyo ang slot na yan para sa Jiang Group. Oh, Star Moon Group, dahil kay Miss Jiang, siguradong mag-invest ng ilang bilyon. Sayang lang, kung si Miss Jiang ay single, pwede pang lumaki ng 10 beses ang investment, ilang bilyon pa. MR Han, baka di mo pa alam, matagal na naghiwalay si At kay Lu Heng. Single na siya ngayon. congratulations, Miss Zhang. Sana sa susunod, matulungan mo kami sa Hongcheng Group. Pati rin sa Yufan Group. Walang problema. Siege, walang problema. Lu Heng. Lu Heng. Lu Heng, huminto ka diyan. Wag kang magpadalos-dalos. Ete, hintayin mo, paparusahan ko siya para maalis ang sama ng loob mo. May kailangan ka. Ngayon mismo lumuhod ka at humingi ng tawad sa ate ko. Bake it? Niloko ang ate ko, nakikipagrelasyon sa babae, tapos magtatanong pa kung bakit. Ano, 3 taon sa paaralan para sa lalaki, hindi natutong magpakatao, kundi maglokohan lang. Jiang 1Q, tandaan ang sinasabi mo. Ano, lakas sa pangungulekta ng pera pero ayaw makinig. Humingi ka ng tawad sa ate ko ngayon. Wan Xiao. Ete, ako bahala. Napakabait mo kasi kaya naloloko ka ng ganitong klaseng tao. Hindi siya karapat-dapat sa awa mo. Kung talagang mabait siya, kung ganoon, ano niya ako ipinadala sa Academy ng Kalalakihan, Dehi, at ako'y pinahirapan. May pagtataksil daw, pero di ba siya ang unang nagtaksil? Gusto niya pang mag-sorry. May hiya pa ba kayo, angkan ng mga Jiang? Lu Heng, ano bang akala mo sa sarili mo para bastusin ang pamilya naming Jiang? Kung wala ako, kayo ng angkan ng Jiang. Ano na bang kinabibilang ganayo? Walang kahihiyan. Lu Heng, ang Jiang Group namin ay nakamit ang tagumpay ngayon. Dahil sa pagsisikap ng pamilya Jiang, kami ang unti-unting nagdala ng mga investor, gumawa ng mga plano, at nag-recruit ng mga talento. At ikaw, na dati isang biyenan, ngayon ay itinataboy na playboy. Ano bang kinalaman nito sa'yo? Jiang Ife, napakatapang mong magsalita. Kung hindi sa akin at General Manager Hijianan ng Xingyu Group na nakakuha ng unang investment, paano aabot ang Jiang Group sa ganitong progreso? Lu Heng, os ka lang BA, nasa sarili mong mundo ka pa rin. Sinong tao sa buong lungsod ang hindi nakakaalam? Pagkatapos, hinahangaan ng presidente ng Xingyu Group ang aming panganay na kapatid na babae. Kaya naman namuhunan si manager, sa aming pamilya Jiang. Kanan. Sa tingin mo ba talaga achievement mo yan? Todo na ang pagyenga. Kung hindi ko gusto si Jiang Wanrong. Hindi palihim na minamanipula ni Xiao Xiao ang mga pamumuhunan. Tama.
Kung hindi ako nagkakamali, tinutulungan mo ang mayamang babaeng nasa likuran mo ngayon. Nandito ba sila para makaakit ng mga mamumuhunan? Ang galing talaga ng aktor ng magandang batang ito. Pero nagkamali ka ng kalkulasyon. Ngayon na nandito ang ad ko. Ang tanging investment slot ng Tsingyu Group ay para lang sa pamilya Jiang. Ganon ba? Baka matismaya kayo. Ngayon, kapag hindi ako nagsalita, wala kayong makukuhang kahit isang kusing na investment. At na rin ang ATM mo. Nakakatawa ka. Lu Heng, totoo bang akala mo na dahil tumulong ka sa pamilya Jiang na makuha ang ilang investments, close na kayo ni Manager He at makikinig siya sa'yo? Hindi BA guysing? Bakit mo naman pinapansin ang mukhang iyan? Star Moon Group. Pinakamalaking investment company sa Jiangnan. Si Manager He Jianan ang may hawak ng kapangyarihan. Sumusunod lang siya sa utos ng presidente. Siya. Tol, sabihin ko sa'yo, dati nakakuha ka ng investment dahil sa biyaya ni Miss Jiang. Kang wala SI Miss Jiang, wala ka, hindi ka na peanut. Narinig mo, Lueng. Wala kang pangalan sa Star Moon Group, pati yung babae sa likod mo. Naglalakas loob ka pang magbanta sa pamilya Jiang, ayusin mo ang sarili mo, karapat-dapat ka ba? Sino sa tingin mo ang maliit na babae? Sinabi kayo, bake it? Yung mayaman mong kaibigan ay isa lang maliit na babae. Subukan mong sabihin ang masama tungkol kay mag-ingat ka, baka hindi mo na makita kinabukasan. Ikaw na baka, tinangka mong saktan si Xiaofei. Panoorin mo, tatapusin kita. Jinung Zhang. Lugar ng Star Moon Investors Meeting, huwag padalos-dalos. May patakaran sa Star Moon Group na hindi pwedeng mag-ingay o makipag-away sa meeting. Kapag napatunayan, nakakatakot ang resulta. Bake it pa ba? Ang ed ko ay single ngayon. Pwedeng pakasalan ang presidente ng Tsingyu Group. Huwag nang sabihing bugbugin siya, kahit patayin itong Lu ay walang mangangahas magsalita. Jiang, dahil nga ang pamangkin na babae ay lilipad na mataas, kakailangan mong bigyan ng respeto ang presidente ng Tsingyu. Dahil ang patakaang ito, Itinalaga ng magiging bayaw. paano mo masisira agad ang patakaran? Ikaw, Apelyadong Lu. Maghintay ka na mapangasawa ng kapatid ko ang mayamang Ang sampal na ito ngayon, tiyak kong babalik ng daang beses. Mapangasawa na mayaman. Hindi mo alam kung lalaki o babae ang presidente ng Tsingyu Group. Nagmamadali ka na bang magpakasal sa mayamang pamilya? Siyempre, lalaki ang presidente ng Tsingyu Group. Kung hindi, bakit niya ipopropose ang kasal sa pamilya Jiang namin dahil lang sa panganay kong kapatid na babae? Lueng. Natatako ka, di ba? Natatakot ka ba panganay kapatid na babae, maging batang kerida ng Tsingyu Group? Hayaan mong malugi ang mayamang babae. Hayaan kang maging asong gala muli. Seryoso ka ba? Para sa kapakanan ng kita. Magbakasal sa isang hindi pa nakikita. Tad nandiyan mo, AKO. Batayan. Luheng, iniwan mo ang 10 taong relasyon para sa kapakanan. At para sa babaeng iyon, binaliwala mo ang mga patakaran ng Tsingyu Group at sinaktan mo ang tao. Anong karapatan mong tanungin ako? Bake it. Kung ikaw at babaeng mayaman ay pwedeng mangako na walang hangganan, bakit hindi ko pwedeng sambahin ang aking prinsip magkasama na lang sa lahat? Luheng, wala na tayong koneksyon. Jiang Wanro. Kailan ka naging ganito, kamakasarili at walang puso? Mali na ba ang pagkakakilala ko sa'yo? Mula ba sa simula, mali na ang pagkakakilala ko sa'yo? Pigilan niyo siya. Lu Heng, ngayon ka pa natakot? Huli na para umalis ka. Huwag isipin na makakalampas ka sa pintuang ito. Gusto ko lang makita mo kung paano angat ang pamilya Jiang. Sino ang may sabing gusto kong umalis? Dumating ako ngayon. Gusto naming bawiin pamilyang Jiang. Lahat ng utang mo sa akin. Nababaliw na ba ang magandang batang ito? Naglakas loob pa rin silang takutin ang pamilya Jiang. Hindi ko talaga alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Siguro trauma siya sa anak ng pamilyang Jiang na ikakasal sa mayamang pamilya. Nagsisimula na siyang maglakad ng maglakad, hahaha. Si. Naganwari ka pa. Pagkatapos ng investment conference, isa-isa kong bubugbugin ang ngipin mo. Tingnan natin kung matigas ang dila mo. Ang boss ng Tsingyu Group, nandito na.
Nakita ko na si boss. Pasensya na at napaghintay ko kayo. Boss, sobra naman kayong mapagpakumbaba. Kontrolado mo ang ekonomiya ng daan-daang kumpanya sa Jiangnan. Abala ka pero naglaan ka pa ng oras para mangulo ng investment conference. Kangalan ito para sa aming lahat. ONGA. Mula noong pumasok ka dati sa Jiang's Group. 10 taon na tayong di nakita. Ngayon kita ko kayong muli, mas magaling pa kayo ngayon. Hindi na kailangan ng mga paligoy-ligoy. Ngayon ay mag-anunsyo ako ng isang mahalagang bagay. Angers Investment Conference Ngayon. Ay pangungunahan ng tunay na decision maker ng Xingyu Group. Ang ating presidente. Nandito na ang presidente. Head General Nagbabayro Kabiye. Nagbibiro ba? Kahit pahira mo sa akin ang daang tapang, di ko pa rin magagawang biruin si presidente. Grebe, ang Xingyu Group ay nasa Jiangnan ng higit sa 10 taon na. Wala pang nakakita sa totoong anyo ni presidente. Swerte tayo ngayong araw. Nga, makakita ng Xingyu President, isang napakagaling na tao. Sulit na ang buhay ko. Tay, sigurado ang presidente ng Xingyu Group ay nandito para sa pamilya Jiang. Alam niya na ang 8 ay single, kaya siya mismo ang nangasiwa sa investment meeting na to. Nagpapahiwatig siya ng interes sa ating 8. Tama nga naman. Gaya ng presidente ng Xingyu na ganyang kataas na tao. Paano siya personal na makikilahok sa maliit na investment conference natin? Una, Wanrong, sa pagkakataong ito kailangan mong sulitin ang pagkakataon. Ang kinabukasan at kasaganaan ng pamilya Jiang, nakasalalay sa'yo. Ete, magiging misis ka na ng Xingyu Group. Tahimik. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Ang pag-akyat sa entablado ng ating presidente ng Xingyu Group para magsalita. Hindi ko ba mali ang tingin? Bakit ang spotlight nasa bayaw ng pamilya Jiang? Anong nangyayari dito? Hindi kaya siya ang presidente ng Xingyu Group? Ano siya? Tenga? Ang presidente ng Xingyu Group ay ang pinakamagaling sa lahat. Ano siya na yan, ha? Kung hindi siya kinupkop ng pamilya Jiang, baka ngayon palaboy siya. Siguradong nagkamali ang ilaw. Hindi tumama sa kanya. Mukhang gusto niyo nang mamatay, pamilya Jiang. Paano niyo maaring insultuhin ng ganito ang Kuya Luheng ko? Siya yan. Ate, Zenozia? Siya ang babaeng hinanap ni Luheng. Sabi ko na nga ba, bakit ganun siya kaprotektibo kay Luheng? Mukhang malalim ang relasyon nila. Walang haya. Sino nagbigay sa'yo ng tapang? Nabastusin ang presidente at chairman ng Xingyu Group. Presidente. Wala, binibintang lang ako, wala akong kasalanan. Ako po si Jianan, bumabati sa president. Bumabati sa chairman. Hindi pwedeng mangyari ito. Isa lang siyang walang silbi. Pinatalsik na namin siya sa pamilya Jiang. Paano siya magiging CEO ng Xingyu Group? Imposible. Tatay, di ako naniniwala. Paano possible ito? Oo nga. Paano ayos ang investment mula sa Xingyu Group kung walang silbi? Pundasyon para sa kinabukasan ng Jiang Group, kasiguraduhang maayos ang pag-unlad sa 10 taon. Hindi ba ninyo namalayan kung sino ang nagpoprotekta sa inyo, kayong mga sakim? Walang katuwiran yan. Kung si Luheng talaga ang presidente ng Xingyu Group, bakit siya magpapakasal sa pamilya Jiang at maging manugang lang? Alam ko na. Anong klaseng tao si Luheng, alam na natin. Imposibleng siya ang presidente ng Xingyu Group. Palagay ko, yung maliit na mayamang babae sa tabi niya. Lagi niyang pinagtatanggol si Luheng. Hinihiya lang niya ang pamilya Jiang. Napakaswerte naman ni Luheng. Naka-jackpot siya ng mayamang babae sa Xingyu Group. Hindi ito tama. Baka noong tumutulong siya sa ating pamilya Jiang para maghanap ng investor, ay kumuha na siya ng babae, matagal na silang may relasyon. Ete, narinig mo ba yan?
Linoko ni Luheng lahat sa pamilya Jiang. Isa siyang walang kwentang tao. Kung sino may pera, doon siya kumakampi. Lu Heng. Ang tagal mong pinagtataguan ako, 10 taon na tayo magkasama, katawa-tawa, akala ko mahal mo talaga ako. Sabi ko na habang ako'y narito. Kayo sa pamilya Jiang, walang makukuhang investment. Hindi lang yan. Ebebenta ko ang lahat ng shares ng Star Moon Group sa Jiang Group. Gagawin ko ang partners sa Jiangnan. Ay tatapusin ang kanilang pagtutulungan sa pamilya Jiang. Lu Heng, hindi mo pwedeng gawin to. Hindi mo pwedeng sirain ang pamilya ko. Ano ang ikarapatang mong utuzang ako? Noon, lahat ng kasunduan ng Star Moon Group ay ako. Si Lu Heng ang may gawa. Ngayon binabawi ko ang lahat. May problem ba, Lu Heng? Kakalista lang ng Jiang Group sa publiko. Kung i-pull out mo ang mga investment, ay convert ang shares, at tapusin ang partnership natin, babagsak ang stocks namin. Kaunting oras lang at maaring magbangkrupt tayo. Kaya ano? Hindi pwede. Lu Heng, gamit to SA personal na galit. Hindi mo pwedeng sirain ang kinabukasan ng Jiang Group gamit ang kapangyarihan mo. Personal na galing ka. Ang kinabukasan ng pamilya Jiang. Ngayon natatakot ka na. 3 taon na nang ipadala ako ng pamilya Jiang sa Men's Virtue Academy. Naalala niyo ba ang araw na ito noon? Itay. Lahat kayo, lumuhod. Lumuhod kayo. Lu Heng, alam namin nagkamali kami, sa ngalan ni Wanrong, patawarin mo na kami, sige na. Basta umalis ka na, ipinapangako ko, ikaw ang magiging CEO ng Jiang Group. Luheng, naging manugang ka ng pamilya Jiang ng 10 taon. Oo nga. Dapat wala tayong galit sa isa't isa. Basta bigyan ng pagkakataon. Simula na yan. Mangyari ano ang sa pamilya Jiang, ikaw masusunod. Payo. Kuya Lu, parang awa mo na patawarin mo AKO. Magtitiklop luhod na ako sa'yo. Kiluheng. Huwag mong paniwalaan sila. Katulad nila, nasa isip lang ay pera at benepisyo. Hindi natututunan ang pagkakamali. Alam lang nila na mawala ang lahat. Huwag na huwag kang paloloko. Wanrong, magsalita ka naman. Matitiis mo bang masira ang pundasyon ng pamilya Jiang? 8. Magmakawa ka na kay Bayaw. Naniniwala ako na kung humingi ka ng tawad ng maayos kay Bayaw, tiyak na patatawarin niya ang pamilya natin. Fake it. Bakit lahat kayo? Pinipilit ako, nililin lang ako. Ano ba ang nagawa kong mali? Wanrong, ano biyait na kateo ka lang dayan? Magsalita ka. Ang kinabukasan ng pamilya natin ay nakasalalay sa'yo. Wala akong kasalanan. Anong sinabi mo? Gayon, hindi ko nahahayaan na kontrolin niyo ako. Wala akong kasalanan sa inyo. Ikaw ay isang walang pasalamat na anak. Hindi kita papatayin. Tama na. Huwag kang magdrama sa harap ko. Bumalik agad at ihanda pera sa withdrawal. Wala akong oras para panorin kayo umarte sa harap ko. Malinaw na sinabi ni Kuya Luheng. Walang negosasyon tungkol dito, umalis ka. Sa huli, natalo pa rin ako sa kanya. Ate, ayos ka lang ba? Walang problema, umuwi na tayo. Luheng. Huwag mong isipin na makakakuha ka ng kaligayahan sa isang mayamang babae. Sinasabi ko sa'yo na wala mo ang taong pinakamahal ka. Balang araw, magsisisi ka. Itong dalawang bastos na babae, lagi na lang sinisira ang mga plano ko. Ang mga nakamit ng pamilya Jiang ng husto. Lahat ay sinira nila. Ano bang dapat gawin tungkol dito? Hintayin natin lumamig loob ni Luheng bago siya pakiusapan. 10 taon na silang magkasama ni Wanrong. Hindi ako naniniwala na wala silang nararamdaman para Ano ka, BA? Luheng, tingin sa pera, hindi tao. Mas mabuti pang humingi sa iba kaysa sa kanya. Tay naalala mo pa BSI Jolie. July. Siyempre naalala ko.
Dati siyang dumalo sa party ng Jiang Group para sa paglista sa stock market. Sinabi pa niya na gusto niya ang ate mo. Ay. Xiao Fei, ang ibig mong sabihin ba ay Dati na sinabi ni Zhao Li na basta ipakasal natin si ate sa kanya, mag-i-invest sa pamilya Jiang. Pero daddy, dahil kay 8 at Luhang, di puwid gawin yun. Ngayon, iba na. Nga, si Zhao Li ang unang mayaman sa Jiangnan, nag-isang tagapagmana ng pamilya Zhao. Mas mataas pa ang pamilya Zhao kesa sa Star Moon Group sa Jiangnan. Basta mapakasal si ate sa pamilya Zhao, ligtas na ang pamilya Jiang. nga, magandang solusyon ito. Tatawagan ko na siya ngayon. Tay, ang daming tao dito. Labas tayo, Tara tara tara. kayong dalawa. Magantay lang kayo. Kapag napangasawa na ng ete nyo ang mga Zhao, saka tayo mag-usap. Ginong Zhao, ako ito, si Jiang Yu. Dati niyo pong sinabi na gusto niyo mag-invest sa Jiang Group namin, pumapayag po kami. Opo, bilang kapalit, ihahatid ko po si Wanrong ng buo sa inyo. OPO, ayo uzlang po. Ayos na, balik na tayo. Hintayin natin si Ginoong Zhao para pag-usapan ang malaking kasalan. Maaga pa na mapakasal si Wanrong sa pamilya Zhao. Pagka nakadiki sa Zhao, isang halik, ang Jiangnan ay magiging sa aming pamilya Jiang na. Papa, salamat sa hinanakit mo. Sinasabi ko sa'yo na wala ka ng taong pinakamahal ka. Malapit nang magsisi ka. Ang pinakamahal ko ba? Kuya, hindi mo dapat ginawa itong investment meeting para makilala ulit ang pamilyang Jiang. Sobrang nasaktan kanila. Makikita mo sila ulit, maapektuhan ang emosyon mo. Magiging magulo ang isip mo, lalala ang kalagayan mo. Dapat sa ospital ka lang nagpapagaling. Hindi problema. Pamilya Jiang ay magkakaalis balang araw. Sa tamang oras din. Kaya, kung alam mo lang na niloko si Jiang Wanrong ng pamilya Jiang, hindi naya alam na sa Men's Virtue Academy ka, kaya mo pa rin bang kumala sa oras na yun? Xiao. Ikaw na ang mamahala sa investment meeting na ito. Kaya, wala naman. Gusto ko lang ipaalala na magpahinga ka na maayos. Huwag mo nang isipin ang mga problema. Alam kayo. Hayaan, pagtuluyan ng gumaling si kuya, saka ko siya sasabihin ang totoo. Simula na ang pirmahan ng kontrata sa investment. Ikaw talagang walang niya. Tingnan mo ang ginawa mo, sinira mo ang buong pamilya natin, Jiang. Tay, bakit Montag sinaktan si... Bakit? Dahil hindi siya lumuhod at humingi ng tawad kay Luheng. Dahil sa kanya, nalugi ang pamilya natin at hindi makakabangon. Tay, wala ka bang kataunggan? May Star Moon Group na suportado, si Luheng para maghiganti sa pamilya Jiang. Kasama ba sa pagpapatawad ang pagluhod ng etiko? Sa totoo lang, hindi naman gumawa ng mali ang etiko, bakit hihingi ng tawad? Ang lakas mo pang sumagot sa akin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Simulat sa pool, kayo ang nanupil kay Luheng. Et saka, pinagbintangan siya sa maling relasyon kay Qin Yui, tapos ipinasok sa academy para maghirap. Lahat ng ito ay kagagawan ninyo. Bakit kailangan sisihin ang etiko? Ikaw, pinagtalunan mo na ako. Inaalagaan kita ng 20 taon. Kaya mo nang maayos mabuhay. Ganyan mo ba susuklian ang pagmamahal ng magulang mo? Ako. Papaluin kita, anak na walang utang na loob. Ay tari, magpalamig ka muna. May punto rin SI8. Ngayon may kinakapitan na si Luheng kaya iniisip paano tayo madaliin. Kaya kahit maglumuhod si ete, wala pa rin epekto. Pero ang pamilya Jiang, hindi pa naman nalulugi ng tuluyan. Xiao Fei, may solusyon ka ba? Bagaman malakas ang Xingyue Group sa Jiangnan, hindi naman nila hawak ang lahat. Hindi natin kaya ito. May makakaya. Ibig mong sabihin, Pamilya Zhao.
Zhao family ang top pamilya sa Jiangnan. Kahit ang Xingyu Group ay hindi basta-basta lumaban sa kanila. Pero wala tayong koneksyon sa Zhao family. Ba't sila tutulong sa Jiang family? Ete, sino ang may sabi na wala tayong koneksyon? Noong nagkaroon tayo ng listing party, di ba dumalaw si Zhao Lei? Si Zhao Lei, panganay Zhao family, dumating para suportahan tayo. Yun ay pangkaraniwang pakikisalamuha lang, wala iyon. Hindi naman siguro. Ate, bastate magsalita ka lang. Suportahan tayo ng buong pamilya Zhao. Ano nung ibig mong sabihin? Ete, diretsahan na tayo, matagal nang may gusto sa'yo ang panganay ng pamilya Zhao. Sinabi niya sa akin noong tagumpay na salo-salo. Basta pumayag kang magpakasal sa kanya. Mag-i-invest ang pamilya Zhao sa pamilya Jiang. Simula sa 20 bilyon. Ano? Bakit di kayo ito alam? Noong panahon na yon, hindi ka patapos kay Luheng. Siyempre, hindi kami pumayag kay Ginoong Zhao. Ngayon, mabuti na. Single Camuli. Pwede mo nang samantalahin ang pagkakataon para magpakasal sa pamilya Zhao at abutin ang tagumpay. Tama ang sinasabi mo. Inabisuhan ko na si Ginoong Zhao. Paparating na siya. Ipinapakita nito ang lalim na nararamdaman niya para sa'yo at pagdating sa pagkatao at katayuan. Kahit na support ado ni Lu Heng ang Star and Moon Group, hindi niya matatalo ang karangalan ni Duke Zhao. Hindi pwede, hindi ko ipakasal ang ko kay Zhao Lei, napakasamang tao. Jiang Wangqiu. Alam mo ba kung sino ang tinutuligsa mo? Kung marinig ito ni Duke Zhao, sino ang makakayanan ang galit niya? Marinig man o hindi, alam ng buong Jiangnan kung anong klaseng tao, si Zhao Lei. Pinagmamalaki ang pamilya para mang-api at manglinlang ng damdamin. Mas malala kaysa Walang kahihiyan, libong bises, itay, inay. Kaya nyo bang tingnan na tumalon sa apoy ang ate ko? Walong haya. Ang ate mo ay papakasal sa pamilya Zhao, magiging asawa na mayaman, bihag ng Jiangnan. Maaari din tayong umangat sa ganoong sitwasyon. Paano mo nasabing ito'y pagdurusa? Itay, mas gusto mo bang sirain ang kinabukasan ng ate ko para lang makaangat sa pamilya Zhao? Ang puso Montag be ganon katigas? Tama na eh. Ngayon, ang pamilya Jiang ay nasa krisis ng buhay at kamatayan. Dapat ang bawat isa sa pamilya Jiang ay handang magsakripisyo. Lalo na kung walang Luheng, wala sanang ganitong gulo. Siyempre kailangan panagutan ng ate ko yan. Siya yung nagpumilit magpakasal kay Luheng noon. ikaw. Kayo. Naintindihan ko na. Mula pa lang sa pagpasok, nagtutulungan na kayo. Para ang lahat ng sisi sa akin ipunta. Para makumbinsi akong magpakasal sa pamilya So. Tama ba eh? Wanrong, Hindi na kailangan magpaliwanag. Naintindihan ko na. Ano bang asay Mrs. Jiangnan? Ano ang oportunidad na isang hakbang sa tagumpay? Gusto niyo lang naman akong gamitin ulit para sa pangarap niyong yumaman. Kaya ikaf. Pagod na ako, talaga pagod na ako. Sa lahat ng taon para sa kumpanya, marami ang isinakripisyo. Gayon, ayaw ko nang mag-isip. Gusto ko lang magpahinga na maayos. Tungkol sa ibang mga bagay. Bahala na kayo kung anong gusto. Ibig mong sabihin, ayaw mo nang magpakasal kay Ginoong Zhao? Mas mabuting mamatay na lang ako kay... Papaluin kita, suwail na anak. Kung papatayin ko si Luheng, magpapakasal ka ba o hindi, Jiang Wanrong? Ginoong Zhao, dumating na po kayo. Huwag pakinggan kalokohan ni Jiang Wanrong. Hindi siya ang magdedesisyon dito. Ang pamilya Jiang ay titiyakin na siya ay kusa at masaya mong mapapangasawa. Iayos namin ang lahat para sa inyo. Buong pusong pagtanggap. Hehe. Ang grupong siya mismo ang nagtatagkaya niyang bitawan, kayo pa kaya makapapabalik sa kanya? Jiang Wanrong, bibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon, magpakasal ka sa akin. Matutulungan kita sa Jiang Group na matangga ang buong suporta ng pamilya namin, Zhu, para umasenso. O hindi ka magpapakasal at gagawin kong maglaho, si Luheng sa mundong ito. Tanggapin mo ang alok ni Ginoong Zhao. Makinig ka sa sinabi ng mama mo. Si Ginoong Zhao ang tamang kapareha para sa'yo. Magiging masaya ka kapag sumama ka sa kanya. Masaya? Ang babaeng iyon, handang ipagbili ang shares ng Jiang Group at putulin lahat ng kasosyo para lang ipagtanggol ka. Siguradong mahal ka niya. Kung ganon, Luheng, makasarili na kita at papayagan kang maging masaya. Sige. Casalin. Ate.
Zhao Gongzi, naayos na. Pumayag na siya. Tingnan mo ang araw ng kasal. Matagal ko nang hinahangaan si Wanrong. Mas maaga ang kasal, mas maigi. Sa loob ng 3 araw. Nga pala. Bigyan ng imbitasyon si Lu Heng na batang mukhang inosente. Gusto kong makitang saksi siya sa pinakamasayang oras namin ni Wanrong. Huwag kang mag-alala, personal akong pupunta, Ginoong Zhao. Anong tawag mo sa akin? Pile. Utama, ngayong kaulang nezi. Sino mag-aakala na ang batang sumusunod sa akin noon ay lalaki na? Na ang king mahusay pamahalaan ang kumpanya. Kuya, maaari bang alisin ang salitang batang sipon? Hindi na ako bata. Bukod pa rito, bilang anak ng pamilya Lu, kung 10 taon na at hindi pa makilala sa Jiangnan, sobrang kahihiyan para kay ama. Siguro, ipinagmamalaki ka rin niya. Kuya, wala ka ng kinalaman sa pamilya Jiang. Gayon, hindi ba oras na para bumalik sa Imperial City? 10 taon na, dapat nang umuwi ang binata. Bye! Kuya, bumalik ka na. Kung hindi ka pa babalik, baka hindi ka na makilala ni Papa. Hindi ko pa alam paano siya haharapin. Sir, No appointment, no Sino ka BA? May lakas ng loob ang isang assistant na Lamayas ka. Mr. Lu, Umalis ka muna. Jiang Yifi, sinong nagbigay sa iyo ng gana na pumasok sa opisina ng presidente? ilang araw ka lang nagpakite. Ang lakas ng loob mo, puro presidente ka ng presidente. Hindi ko naman alam na malaking tao ka pala. Wong Modog. Huwag ka munang mainis para sa kagandahan mo. Tingnan mo. Ito, 3 araw mula ngayon ang ko si Jiang Wanrong at si Zhao Lei mula sa pinakamayaman sa Jiangnan. Siya ang magiging bayaw ko. Magkakaroon sila ng kasal sa Longyun Hotel. Ito ang imbitasyon. Ano, magpapakasal si Jiang Wanrong. Take it, pwede kang mag-date sa mukhang artista na si Lu Heng. Pero bawal magpakasal ang ko. Basta naibigay ko imbitasyon. Kung may lakas ka, pumunta ka. Bahala kayo. Jiang Wanrong. Hindi ka papakasalan ni Tsingyu, kaya lilipat ka naman sa pamilya Zhao. Ay Cal. Ganito ka nagmamadali para makipagsosyo. Kuya, huwag kang magalit. Tanungin mo ang sarili mo. Kasal kay Jiang Wanrong ng 10 taon. Anong klaseng tao siya, hindi mo pa ba alam? Kailan siya naging ganito, kakiling sa kapangyarihan? Hindi siya nagmamahal sa kapangyarihan, kundi walang magawa sa sitwasyon. Sa pagkakaalam ko, pumasok ka sa Melvirtu Academy sa loob ng 3 taon. Mataas na posisyon at mayembro ng board ay nabili ni Jiang Yifi. Wala na siyang kapangyarihan gayon. Ano? Ay naku. Hindi pa pinakamahalaga. May isa pang bagay. Itinatago ko ito sa iyo. Plano ko kausapin kapag katapos gumaling. Pero wala na akong magawa kundi sabihin. Kung hindi, lalo lang lalala ang hindi ninyo pagkakaunawaan. Hinibiay ang bank card kayo? Akala kayo nawala? Kaya, kilala mo ba ang card na ito? Magkano ang pera nito? Blankong card ito. Matagal nang di ko nagagamit. Yon mismo ang gusto kong sabihin. Wala ka sa mali, sinuri ko. May mahigit 3 milyon sa card na to. Ano? Ang perang ito, mula 3 taon na ang nakaraan, pinapasok ito ni Jiang Yifi para umalis ka, gamit ang pangalan mo para sa pagkalugi ng kumpanya ni Jiang Wanrong. Ibig mong sabihin, Na si Jiang Wanrong rin ay naloko. Akala nasa abroad ka sa company branch. Bukod pa rito, kaya niya inilagay sa personal mong account at hindi sa account ng kumpanya, ay dahil personal savings niya yon. sariling pera niya. Gumagastos ng sariling pera para protektahan ang dignidad ko. Kaya, itinatago mo pa ba sa kanya ang tunay mong pagkatao? Sinabi kayo naman, nawala sa magulang noong mali pa. Tama, nitong 3 taon, nagpapadala siya ng maraming tao para hanapin ang mga magulang natin. Siguro gusto niyang magkasama kayo ng pamilya muli. Pero dahil sa pagtatago mo, lahat ng ginagawa niya ay nawawala ng kabuluhan. Ginawa niya ganito para sa akin. Bakit siya malamig at matare? Hindi ba't ikaw ang nagpagawa na Nakita niyang lapit natin, paano hindi siya magagalit? Kuya, itinatago niyo ang nararamdaman niyo, kaya lumalala ang hindi pagkakaintindihan.
Pero hindi pa huli ngayon, kundi. Kapag nagpakasal na siya kay Zhao Lei, wala na talagang magagawa. Xiao Xiao. Ipaalam sa 4 na pamilya at 3 samahan sa Didu. Ihanda ang Doray. Pati na rin sa Jinsu Pavilion at Chancia Imperial Workshop. Ihanda ang Phoenix Coronet at Jewelry. Kaya anong balik mo? Mag-isa akong pumasok sa pamilya Jiang at hindi ako tinanggap. Kaya simple lang ang kasal namin ni Wanrong. Bagaman ito'y masaya, may utang pa rin akong ingranding kasal sa kanya. Tamang-tama itong pagkakataon. Para bumuwi. 3 araw mula ngayon. Kukahanin ko siya. Xiao Heng. Oy, Te. Nikita mo ba yung picture na pinadala kayo? Yung babae ay si Ed Jiang Wanrong. 3 araw bago ikasal sa Lincheng, Longyon Hotel. Bilisan tapusin lahat ng trabaho at pumunta dito. Xiao Heng, hindi ba siya ikinasal na 10 taon na ang nakaraan? Ay naku. Hindi ko may paliwanag yan. Pag may oras ako, ikukuwento ko sa'yo. Basta kung gusto mong makipagkita kay kuya, pumunta ka sa kasal. Papayag na magkipagkita sa akin? Haha, 10 taon na, naayos na ni kuya yun sa puso niya. Pero wala kayong pagkakataon para mag-usap ng maayos, kaya may counting distansya. Magtiwala ka sa tatay ko, basta pimanta ka, papangakuan kitang magkakasundo ulit ni kuya. Sige, maghahanda agad ako, pupunta sa Lucheng. Agad na ihanda ang kontrata sa teknolohiya na nagkakahalaga ng 3 trilyon 3 at. Ako mismo ang pupunta sa Lucheng para punan lahat ng kulang kay Xiao Heng. Kumusta? Tari, bisitang dumating ngayon ay prominenteng tao mula sa Jiangnan. Pag makita tayo, kailangan nilang ngumiti at Pamilya Jiang ay magiging matagumpay na. Huwag nang pag-usapan ang mga matatanda. Sa kasalang ito lang, si Ginoong Zhao, o hindi, Bayaw, ay gumastos ng 3 milyon. 3 milyon. Hindi ko pa nakita ang ganitong karangyang kasal. Si Wanrong ang matagumpay na sa hirap. Naalala ko nung kinasal siya kay Lu Heng, ang dekorasyon ay walang kwenta. Kahihiyan para sa pamilya Jiang, para silang langit at lupa. Oo nga. Ma, huwag mo banggitin gwapong lalaki. Talagang isinilang sa hirap. Paano siya maikukumpara sa bayaw ko? Pero curious AKO. Siya, may lakas ba ng loob na pumunta? Ako gusto ko pa nga na dumating ang dalawang iyon. Pasabay kong singilin yung kanilang mga atraso. Anong pinag-usapan nyo? Maghanda kayo sa pagtanggap ng mga bisita. Bayaw. Ete, sigurado ka bang papakasal ka kay Zhao Lei na walang kwentang tao? Gayon, ano pa ang silbi na usapan na yan? Ete, tumakas tayo sa likod. Siguradong walang makakakita. Walang kasensensya. Kung tatakbo tayo, paano kung sisihin yung pamilya ang mga magulang natin? Ete, anong oras na? Iniisip mo pa rin sila. Nasa isip nila pera at pakinabang. Nais nilang ibenta ka ng pira-piraso. Ay Cal. Pag di pa tayo tumakbo, huli na tayo. Sige na. Tama na. Ete, sabihin mo sa akin, iniisip mo pa rin ba yung tao na yon? AKO. Wala Sabi mo wala, di ko pa sinasabi kung sino pero kabado ka na. Wan Xiao. Lumabas ka muna saglit. Gusto ko mag-isa, magpahangin lang. Dumating na mga bisita, magsisimula ang kasal. Sige, bayaw. Lu Heng. Talaga bang may mukha kang pumunta? Lu Heng. Siya ang dating asawa ni Jiang Wanrong, ang kalaguyo ng babae na Vice President ng Xinyu Group. Baki Siya Nandito? Papasok na sa pamilya Zhao. Pumunta para manggulo. Mangangahas manggulo lang ang taong ito na umaasa lang sa iba. Kahit pasamahan siya ng babaeng presidente ng Xinyu, hindi sapat iyon. Palagay ka o, nandito sila humingi ng paumanhin sa pamilya Zhao. Sa huli, ininsulto ni Lu Heng ang pamilya Jiang ilang araw. May katuwa-tuwa, hindi ko inakalang maglalakas loob kayong pumunta dito. Minali Kao kayo. Ngunit, magandang nagpunta kayo. Lu Heng, makikita mong personal ang masayang pagkakataon namin ni Wanrong. Tiyak na matutuwa ka.
Tama. Ngayon, araw ng kasiyahan. Talagang masaya ako. Luhang, patuloy ka lang magkunwari, bakit parang napipi ka? Sa investment meeting, ang yabang mo. Bakit bigla ka na lang nawala? Sa harap ng bayaw, hindi siya naglalakas loob. At ikaw, Huwag mong isipin na dahil presidente ka ng senior group, kaya mo nang malaki. Ang ate ko, magiging asawa ng anak ni Jiangnan. Pag nakita mo siya dapat kang magbigay galang ng maayos. Tama ka, kapag nakita ko si Ed Wanrong, kailangan ko talagang magbigay galang. Akala ko matigas ang buto ng Xinyu Group. Pero bago pa ako makagalaw, lumalapit na para Oy bayo. Pumunta sila ng walang dala parang hindi pa makaawa para sa akin. Pakitaan mo sila. Para malaman nila kung paano magmakaawa. Ayan mo na. espesyal ang araw ngayon. Dahil pumunta sila, bisita na sila. Kung wala mang regalo, kainin ko na lang sila ng isang kainan, hindi naman sabihin na wala akong galang. Napaka-generoso ng bayaw. Magkawalang kuwenta. Kalma na. Walang ko na magalit. Para hindi mawala ang pribilehiyo mo bilang anak ng pamilya Lu. Huwag kang mag-alala, Wanrong. Habang nandito ako, walang makakaagaw sa iyo. Salamat po sa lahat ng bisita na pumunta sa kasal namin ni Jiang Wanrong sa kabila ng kanilang abala. Naniniwala ako na sa harap ng lahat, ang pagmamahalan namin ni Wanrong ay magiging smooth at magtatagal. Congratulations sa bagong kasal. Congrats. Inaanyayahan natin ang pinakamagandang bride ng Jiangnan na lumabas. Bakit siya nandito? Napunta ba siya dito para manood ng kahihiyan ko? Bye-bye. Gusto mo bang manood? Maniwala ka, kung patuloy mong ginagawa yan, hindi makakalabas si Luheng sa pintuang ito. Ngayon, inanyayahan namin ang groom at bride na magtuwas. Tara, welcome tayo, Alika. Kaya, habang nag-alay ng alak, sabihin mo na kay Ed ang totoo. Ganito ba ang pag-welcome ng pamilya Zhao? Ang kasalang ito, walang pag-alay ng alak sa akin, tatanggapin. Ang kasalang ito, walang pag-alay ng alak, di kayo tatanggapin. Lucky. Ano bang pinagsasasabi mo? Pakibuksan ang mga mata mo at tingnan mo ng maigi sino ba sa lahat ng nandito ang hindi kilalang tao sa Jiangnan. Umaasa sa babae para tumaas antas. Anong karapatan mong asahan na tatanggapin ka ng bayaw ko? Carpet dapat kabiye. Hindi usapin ang pagiging karapat-dapat. Ang taong ito talagang walang respeto. Mabait si Ginoong Zhao, sinasayang ka lang ng pagkain. Wala kang dalang regalo, gusto mo pang magtuos. Ange Mukamo. Kung may hiya siya, magiging sugar babi ba siya? Narinig mo ba, Luheng? Iba ang antas natin. Pinapasok kita dahil may respeto ang pamilya ko. Kahit pulubi, bibigyan ko pa rin ng pagkain. Ero ang alak ko. Kahit ibigay ko sa aso ko. Hindi ka kaapat-dapat. Huwag ka munang magmaangas. Sinasabi kong cheers para kay Wanrong. Tungkol naman sa'yo. Wala ka pang karapatang uminom kasama ko. Luheng, ito ba ang paraan ng paghingi mo ng tawad sa pamilya Jiang at sa bayaw ko? Mukhang hinahanap mo ang kamatayan. Tama na, Luhang. Hindi ito lugar para magwala ka. Isama mo agad mayamang babae mo. Umalis ka sa paningin ko. Wanrong. Olam kayo, pinalisuim. Nag-alala ka na baka may gawin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila pinapansin. Alam ko na ang pandaraya ni Jiang Yifei sa iyo. Matagal na kita ang hindi naunawaan.
Sorry, Wanrong. Umalis ka na, mabilis ka nang umalis. Wanrong. Pasensya ka na kung napahiya kita. Bilang paghingi ng tawad. Tayo'y magtos nale. Ano Kabie? Bakit ako makikipagtos sa'yo? Lumayas ka na. Hindi naman baliw si kuya. Makipag-inuman ka sa kanya. Ay Cal. Ano ang tinawag mo sa akin? Oh. Hindi pa ako nakapagpakilala. Pero si Lu Xiao Bansang Kapatid ni Lu Heng. Tuni. Tunay na bunsong kapatid, hindi KBA kay Luhe. Ay naku. Kasalanan ni kuya, pinilit makisali sa palabas. Sinadya niyang inisin ka. Nagresulta sa pagkakamisunderstand na palalim ang palalim. Hindi ikaw sinisasay, DBA? Wanrong. Pasensya na. Akala ko dati ikaw ang mismong napadala sa Kinsa Boys Academy. Kahit nanis ay kayo. Hiniling na samahan ako ni Xiao Xiao. Huwag mo siyang sisihin. Sisin mo ay kayo. Kasalanan kayo lahat. Hindi. Akin lahat ang sisi. Kasalanan kayo lahat. Ako ang hindi nakakita agad sa plano ni Jiang Yifei. Ikaw ang nagtitis sa Boys Academy. Wanrong. Tamana. Ange Tapanino. Kapag wala ba ako? Jiang Wanrong, bitawan mo ang kamay. Gusto mo bang sirain ang pamilya natin? Umalis ka. Bilisan mo at huwag nang bumalik. Umali. Sinong nangahas mang istorbo sa kasal ko, tapos gusto pang makalabas ng buhay? Kung di ko sila paparusahan ngayon, di na ako tatawaging Zhao. Sauli, lahat na ito ay isang pagkakamali. Pakiusap, hayaan mo siya. Wala na akong damdamin para sa kanya. Pangako, ibibigay ko ang buhay ko sa'yo. Bobby. Pagkatapos tugisin sila, ikaw naman ang susunod. Walang dapat ikabahala. Ang pamilya Zhao ay hindi pa banta sa akin. Nandito, AKO na pag-ayos ng hindi pagkakaintindihan. Gusto ko ring punan ang pagsisisi noon. Pagsasisi. Ang ating kasal noon ay payak lang. Alam kong hindi mo ito iniintindi. Ngunit mahalaga pa rin ito para sa isang babae. Alagi kong gustong bumawi sa iyo. Mukhang mapalad ang araw na ito. Ipapalagay ko ang pagkakilanlan ng tagapagmana ng pamilyang Lu, pinakamaya para makabawi sa nangyari noon. Bibigyan kita ng isang engranding kasal. Siya ang tagapagmana ng pamilyang Lu, ang pinakamayamang pamilya sa Dacia. Tama ba ang narinig ko? Aso ka, patay na ba ang utak mo? Takot na takot ako. Hindi porket Lu ang apelyido mo, ay konektado ka sa pinakamayamang pamilya. Maniwala ka man o hindi, kapag lumabas na ito. Hindi ko na kailangan pang kumilos. Sa buong kaharian may maraming tao na, dahil gusto nilang mapabura ng pamilya Lu, ay tatargetin ang buhay mo. Ganon BA. Gusto kayon gang makita. Kung sino ang naglalakas loob na gustong patayin ako, sige Luheng. Pumasa ka. Pamilya Zhao, Qian, Son, at Li kasama ang tatlong pinakamalalaking asosasyon ng negosyo sa Dacia. Parangalan ang kasal ni Ginoong Luheng, anak ng pinakamayaman. Naghandog ang Dacia Tech Park ng kontrata para sa proyekto ng siyensya. 5 bahay sa Siheyuan at 5 pang lupa sa Imperial Capital bilang handog sa kasal. Apat. Ang Dacia Jinxiuch at Chanxia Yufang ay naghanda ng isang set ng corona at kasal na damit para kay Miss Jiang, 2 bracelet na hugis pakpak ng Phoenix, 9 na kahon ng jade at alahas. 9 na kahon ng perlas at agata, 9 na kahon ng brilyante at perlas, binabati sina Emar Lu at Miss Jiang ng walang hanggan. Diyos ko, ang korona at kasal na damit mula sa Jinxiuj. Walang kapantay sa mundo. Pangarap ng maraming babae ang ganitong kasuotan sa kasal, lalo na ang mga alahas at jade. Mga titulo ng ari-arian, kung totoo lahat ito. Sapat na ang kasalang ito para yanigin ang buong mundo. Indi. Indi Mari. Siguradong pekito. Ikaw, Lueng, ay isang sugar baby. Paano ka magiging anak ng pinakamayamang tao ng Dacia? Naintindihan ko na. Ito ay mga aktor na hinir mo, tama? Walang maniniwala dito. Oo nga. Nakatira si Luheng sa pamilya Jiang namin ng 10 taon. Alam ko ang ugali niya, hindi ba? Isa lang siyang walang kwentang umaasa sa iba.
Ang kapal na mukha, sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para questionin ang pagkatao ng anak ko? Zia. Siya ang chairman ng 9-Star Group, si Ginong Luyong Xionglu. Nakakita ako sa kanya sa TV at dyaryo, mayamang trilyon, kilala sa buong Sina. Ano siya talaga ang pinakamayaman sa Dacia? Kang Ganoon Si Lu Heng. Tay, Xiao Heng. Noon, mali ako bilang ama. Hindi ako agad nakabalik para dumalo sa libing ng mama mo. Ayon ni Xiao Xiao ay nagtiis ng sakit. Kasalanan iyon ni Papa. Papa. Sinabi na sa akin ni Xiao Xiao, noong nasa ibang bansa ka, may alitan sa negosyo. Nabilanggo ka doon. Hindi mo umuwi sa libing ni Mama. Hindi ka namin sinisisi. Kahit anong gawin, kasalanan pa rin ni Papa. Kuya, sa ganitong masayang araw, isa naman tayo, huwag na natin paghiwalayin ang usapan. Tama-tama, isa tayo. Manugang. Ito ang mga dote ng ina ni Xiao Heng. Sinabi niya sa akin na kapag nakahanap si Xiao Heng ng asawa, dapat siyang personal na maghatid nito. Wanrong. Ikaw at ako, 10 taon na tayong ang pagmamahal mo sa akin, buhay ko na ito. Hindi kita bibigyan. Simula na yon. Ikaw na magiging ginang pamilya, Lu. Siya. Tunay na Phoenix. Lu Heng. Binabati ko si Ginoong Lu At si Binibining Jiang ng mahabang pagsasama. na magkasama sa tagumpay. Tumadyo ka. Sinabi ko ba na pwede kang umalis? Sir Lu, Nagamali Pacquiao. Bala ko lang umuwi ipaghanda kayo ni Miss Jiang Rong regalo. Nagamali? Inilit pa kasalan si Wanrong, inamak at pinagbantaang di makakalabas ng pinto. Nagamali rin ba yan? Ako. Sagidin mo, Sir Lu, Makamaza Ange Matakaw. Hindi ko nakilala ang totoo. Nagkamali ako, nagkasala ako. Huwag alalahanin ang pinagsasabi ko kanina. Patawaran niyo na po ako. Kuya, huwag mo siyang palusot. Si Zhao Lei sa Jiangnan, inaapi ang mahina at gumagawa ng kasamaan. Ngayon, dapat siyang magbayad. Tama, hindi natin siya dapat palayain. Kung palalampasin natin siya, patuloy lang siyang gagawa ng masama. Lu Heng. Bayaf. Huwag kang mag-atubili ngayon. Narinig mo, Zhao Li, yan ang tinatawag na. Pag maraming kasalanan, tiyak ka ding mawawasa. Ginong Lu. Ano gusto mo? Sa tingin ko ang pamilya Zhao. Wala nang silbi ngayon. Ano? Bayaw, natanggal mo ang malaking banta sa Jiangnan. Fake it. Ngayon lang tinawag mo akong bayaw. Pasensya na Bayaw, nagkamali ako sa'yo dati. Pero ngayon, formal akong humihingi ng tawad, sana mapatawad mo ako. Sige nale, dahil sa kulang ka pa sa karanasan, apatawarin na lang kita. Salamat Bayaw, ang bait Montag. Pasensya na, bata pa kasi kami. Patawarin mo na kami, pakiusa. Naayos na ang hindi pagkakaintindihan niyo ni Warner. Bigyan mo kami ng pagkakataon, ha? Ikaw pa rin ang manugang ng pamilya Jiang. Tayo ay isang pamilya. Wala pamilya na nagtatanim ng galit? Oportunidad. Pwede ibigay, pero pagkatapos nito, hindi na kayo mamamahala ng Jiang's Group. Lumabas at magtrabaho, kumita ng sariling pera para buhayin ang sarili. Hindi makakapamahala sa grupo, kailangan pang magtrabaho sa labas. Anong biro ito? Nga Lu Heng. Si Xiao Fei, mula bata hanggang ngayon, hindi pa siya nakaranas ng hirap. Paano mo siya papagtrabahuin sa labas? Ang trabaho ay pagdurusan nga. Wala na pag-asa ang pamilya niyo, Jiang. Wanrong, magsalita ka naman. May lakas ng loob mo na palabasin kami. Natutulog sa lansangan, nagpapakumbaba maglingkod sa iba? Pamilya mo kaming lahat. Lu Heng. Tingnan. Asaba, ikaw ang magdesisyon sa bagay na ito. Ang galing niyan, sana makabalik na ako sa kumpanya. Pangako ko babaguhin ang ugali ko at magiging mas... Kapatid na baba, huwag kalimutan. Zeno ito? Muntik nang masira ang relasyon ninyo dahil sa paulit-ulit mong paninira sa bayaw mo. Sino ba ang handang ibenta ang kanilang mga anak para sa pera at tubo ngunit wala namang moral na batayan? Jiang Vangqiu, paano mo nagawang maghasik ng alitan sa sarili mong mga kababayan? Jiang ba ang apelyido mo? Dahil lang Jiang ang apelyido ko. Hindi ako hayaang kasamantalahin ang kabaitan ng kapatid. Ikaf.
Tatay. Nenay, sa panahong ito, sobra na ang ginawa niyo upang ako'y pagkaitan. Hindi ko kayang labagin ang aking konsensya na parang walang nangyari. Sandin niyo ang sinabi ni Luheng. Lumabas kayo at magsimula ulit na maayos. Ipakita sa akin ang pagbabago niyo. Jiang Wanrong, kinikilala mo pa ba ako bilang ina mo? Narinig ang sinabi ni Wanrong. Kapag pinagalitan niyo si Wanrong, gagawin ang buhay niyo na paghihikayat sa kalsada. Hindi pa ba kayo alis? Wanru, magaling na ang nagawa mo. Ete, huwag mag-alala. May kamay at pa sila. Hindi sila magugutom. Dapat matuto silang maging praktikal. Huwag nang mag-alala, may kamay at pa sila. Hindi sila magugutom. Matuto silang maging praktikal. Nga, maganda ang maging praktikal. Sayang nga, tumatanda na ako. Wala piarin akong apo. Te! Huwag kang mag-alala. Sandali na lang, magdadala na ako ng malaking apo sa iyo. Si. Tinawag ko kayo para sa isang bagay. Ginangay manganak sa loob ng 2 buwan. Lalo kung i-calculate ang gastos sa pamumuhay ng bata. Kailangan isulat yan lahat. Ay sumab na iOS. Opo, Sherman. Simulan natin. Sabi mahal ang mag-alaga ng bata. Silipin ko nga kung si pinakamayaman sa Dexia. Kaya bang alagaan ang batang ito? Simulan na natin. Mahal ang mag-alaga ng bata. Gusto kong makita kung palalakihin ng pinakamayamang tao sa dakilang siya ang batang asawa. Sino ang unang magsalita? Sabihin natin ng isang beses. Mabuti. Simulan natin sa formula ng sanggol. Formula ng sanggol mula stage 1. Hindi naman ito eksaherado gaya ng sinasabi mo. Walang pagmamalabis tungkol sa aking at hindi alam kung gaano kamahal ang formula ng sanggol. Ang mga tagagawa ng baby formula ang pinakamahusay at pinakaligtas. Sinasabi na kaunti. Ilista muna natin ng ganito. Ang sanggol kailangan ng gatas at nutrisyon. Pwede hanggang sa pagtanda. Gastos ang pag-aaral ng mga bata. Pakikipagkaibigan, kain, gala. Gastos din yan. Gastos ang pag-aaral ng mga bata. Kaibigan, kain, gala. Kailangan ng pera para sa libro, diaryo, tutorial. Balak turuan ang bata na equestrian. Kailangan ng pastulan sa kabayo. Oh. Kung gusto ng bata ang dagat, kailangan ng pribadong isla at yete. Hindi na kaya, mahal. Huwag kwentahin. Kahit pinakamayaman sa summer, hindi kakayanin. Mahal, sa tingin mo ba may mali sa paraan ng pagpapalaki natin sa bata? Ganito nale. Kung ang anak natin ay babae, gagawin natin ang plano sa kayamanan. Kang lalaki, palit tayo ng paraan ang pagbabago. Siyempre, ang mga babae at mga lalaki na Anong paraan? itatago natin ang pagkatao sa anak nating lalaki at papaaralin natin siya sa probinsya. Kukuha ako ng magaling na guro para sa kanya. Kapag matanda na siya at marunong na, saka natin sasabihin ang totoo. Papayag ba si tatay? Makatitiyak ka, kapag nandito ako, hapayag siya. Tia Wang, gusto ko sana ng 6 na itlog ngayon, gaya ng dati. Magbigay ng 2 itlog para sa isang tula. Makinig ka, liang-liang, sa mga lumang tuntunin, isang matandang kaibigan ang nagpaalam sa Yellow Crane Tower, patungo sa yang show sa 3 buwan ng tagsibol. Ano ang nasa ibaba? Hindi ito problema para sa akin. Ito ang paalam kay Meng Hauran sa Yellow Crane Tower, nilibay. Ang buong tula ay, nagpaalam ang aking matandang kaibigan sa Yellow Crane Tower sa kanluran, naglalayag pababa sa yang show sa maulap at mabulaklak na 3 buwan. Ang kanyang nagisang layag ay naglalaho sa malawak na asul na kalangitan, naiwan na lamang ang ilog Yangtze na dumadaloy patungo sa abotanaw. Ange Galing ni Lianglian. Kuakana. Salamat, Wang Granny. Walang anuman. Natapos na ng batang amo ang aralin sa lumang tula. Papunta na siya sa kanyang tito Shen. Maghanda na kayo. Huwag patagalin ang kanyang math homework. Huwag mag-alala, handa ako matagal na. Si. Ay, di ba sinabi mo na papunta sa abroad ang apo namin para mag-aral? Bakit nasa ganitong kasulok-sulukan ang lugar? At itong mga tao sa kalye, ikaw bang nag-ayos? Pinaglalaruan mo ang apo ko. Ano ba ang plano mo? Te, narinig mo lang kanina. Tinuturuan namin ng lihim ang apo mo. Ang plano na ito ay tinatawag na tagumpay na plano. Tingnan mo, si Liwanag ay masunod. 5 taon gulang pa, marunong tumulong sa gawe. Kalokohan ito'y panlilin lang. Hindi ko papayagan na ganito ang trato mo sa apo ko. Luliwanag, hindi ka ordinaryong tao. Ang tatay mo, si Luheng, ay ang pinakamayaman sa Dacia. Paano ko naririnig ang boses ni tatay?
Liwanag, liwanag, liwanag. Ang tanong ngayon, mahirap. Kapag nasagot mo, may diskwento ka. Nice, Tito Shen. Labas mo na ang tanong. Lahat.